Sa kabila ng pagdami ng mga permanent residents sa Canada, iilan lang sa kanila ang nagiging citizens ayon sa Statistics Canada. Ano nga ba ang dahilan sa pagbaba ng application ng citizenship at ang epekto nito? Alamin sa report ni Paula Saraza. Canada has no problem in attracting talent, but it has a problem in retaining talent. Skilled labor or semi-skilled, kahit ano pa, after a while, umaalis. International migration ang bumuo sa mahigit 95% na pagtaas ng populasyon ng Canada mula noong Hulyo hanggang Setyembre 2023. Pero sa pag-aaral ng Statistics Canada, sa kabila ng daan-daang libong mga tinatanggap na immigrants, iilan lamang ang nagiging citizen, bagay na dapat umanong ikabahala ng gobyerno. Ito'y importanteng tax base para sa Canada dahil una sa lahat, demographically, wala po ang Canada sa tinatawag na demographic replacement rate. Ibig sabihin po kung wala pong immigration, bababa at bababa po ang population ng Canada at patanda po ng patanda ang population. Noong 1996, nasa 75% ng mga permanent residents ang naging Canadian citizen. Pero sa huling tala noong 2021, bumaba ito sa 46%. Ayon sa isang immigration lawyer, posibleng may kinalaman ito sa tumataas na cost of living. One of the largest hindrance from applying for permanent residence is the cost. Nung ako yung nag-apply ng citizenship, nung time na yun, $200 lang ang application fee. Napakababa. Compare natin siya sa $630 na fee ngayon for one adult. Tapos paano to kung pamilya ng apat? So mommy, daddy, tas dalawang anak. Medyo mabigat din yung cost. So madaming iba na hindi nila mai-prioritize ito kahit na napaka-importante. Batay din sa pag-aaral, bumaba ang bilang ng citizenship application sa mga newcomers mula East at Southeast Asia. Gayon din sa mga immigrants na may mababang level ng edukasyon, mababang family income, at mababang language proficiency skills na posibleng may koneksyon sa requirements para maging ganap na Canadian citizen. Ngayon, kailangan mag-submit ng ebidensya na nakapag-aral kayo at the post-secondary level in English or French, o di kaya meron kayong test results. Kahit expired na nga na IELTS halimbawa or CELPIP na ginamit ninyo maaari sa inyong application for PR. Paalala ni Dangzalan sa mga kababayan, hindi finish line ang pagiging permanent resident sa Canada, lalo't may mga pagkakataon pa ring maaaring i-revoke o bawiin ang PR status. Kahit sabihin natin permanent resident, hindi po siya permanente. Meron pa po tayong sabit dyan kung sakasakali. Kapag ka nahatulan kayo ng guilty sa isang offense na maaaring magdala ng inadmissibility, ay pwede kayong ma-strip ng inyong permanent residency at pwede kayong matanggal sa Canada. Paula Saraza, Omni News, Toronto.